Welcome to SurePass, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing treachery or alevosía as one of the aggravating circumstances. Treachery. Kailan may treachery? There is treachery when the offender commits any of the crimes against the person, employing means, methods, or forms in the execution thereof which tend directly and especially to ensure its execution, without risk to himself arising from the defense which the offended party might make. May treachery kapag ang salarin ay gumawa ng isang krimen laban sa tao sa pamamagitan ng paraan, taktika o pamamaraan na tiyak magbibigay daang tagumpay na magawa ang krimen at walang panganib sa salarin dahil hindi niya kailangan harapin ang depensa ng biktima. Bago sabihin ng court ng isang kaso ay may treachery, dapat itong dalawang elements o condition ay dapat mayroon. First, the employment of means, methods, or manner of execution that would ensure the offender's safety from any retaliatory act on the part of the offended party, who thus has no opportunity for self-defense or retaliation. Ito yung paggamit ng paraan, taktika o pamamaraan sa paggawa ng krimen na nagtitiyak na ligtas ang salarin mula sa anumang pagganti ng biktima, kaya walang pagkakataon ng biktima na makadepensa o makaganti. Ito yung tinatawag nating objective element. And second, the deliberate choice of means, methods, or manner of execution. Ito yung sadyang pagpili ng salarin ng paraan kung paano isasagawa ang krimen, hindi ito aksidente o biglaan. Ito naman yung tinatawag nating subjective element. Test of treachery. The test of treachery is not only the relative position of the parties, but, more specifically, whether or not the victim was forewarned or afforded the opportunity to make a defense or to ward off the attack. Ang sukatan o test ng treachery ay hindi lamang nakabase sa posisyon ng salarin at biktima, kundi higit sa lahat ay kung ang biktima ay nabigyan ng babala o pagkakataon na ipagtanggol ang sarili o labanan ang pag-atake. Halimbawa nito ay pag-atake habang nakatalikod ang biktima. Mayroon din treachery kung tulog ang biktima noong inatake siya. May treachery pa rin ba kahit nakaharap ang biktima? Ang sagot ay mayroon. Hindi lang po ang nakatalikod ang may treachery. Even a frontal attack would be treacherous when unexpected and on an unarmed victim who would be in no position to repel the attack or avoid it. Example, si Anselmo, Aurelio at Romeo ay naglalakad papunta sa palengke. Habang sila ay naglalakad, nakita nila si Virgilio sa kanyang tindahan sa kanang bahagi ng kalsada. Bigla na lamang tumakbo si Virgilio patungo sa kanila at sinaksak si Romeo ng 2 beses, isa sa dibdib at isa sa tiyan. Lahat sila ay nagulat dahil sa biglaan at di inaasahang pag-atake. Dito may treachery kasi kahit nakaharap sila, bigla na lamang sinaksak ang biktima ng akusado at hindi nabigyan ng pagkakataon umilag man lang ang biktima. Ano naman ang rule kung ang biktima ay isang minor de edad? The killing of minor children who by reason of their tender years could not be expected to put up a defense is attended by treachery. Pinagpapalagay ng batas natin na hindi niya kayang depensahan ang sarili niya, kaya yung bata, nakaharap man yan, nakatalikod, gising o tulog noong pinatay siya, ina-appreciate yung aggravating circumstance of treachery. Rule in case there is provocation. Provocation negates the presence of treachery, even if the attack may have been sudden and unexpected. Example, si Ronald, Jay, Amado at Fritz ay nag-iinuman sa labas ng bahay ni Jomar. Pinagtatawanan nila si Ronald. Sinabing parang mamamatay tao siya at pangit. Naghamon pa si Amado kay Ronald kung alam ba niyang pumatay ng tao. Hindi alam ng grupo
Labis na nagalit si Ronald sa kanilang panunukso at naramdaman niyang pinahiya siya. Makaraan ang ilang sandali, tinawag siya ng kapatid niyang babae at sinabihan na umuwi na siya dahil lasing na siya. Sumunod si Ronald at umuwi. Nang bumalik siya, inalok siya ni Jay ng inumin. Bigla na lamang tinangka ni Ronald na suntukin si Amado, pero hinawakan ni Jay ang kanyang kamay. Nang mapansin ni Jay na may kutsilyo si Ronald, binitawan niya ang kamay ni Ronald at tumakbo patungo sa bahay ni Jomar. Sinundan siya ni Fritz. Pagpasok ni Jay sa loob, nakita niya si Ronald na sinaksak si Amado ng maraming beses sa dibdib. Sa oras na iyon, si Amado ay natutulog at nakaupo. Nakatungo ang ulo. Supposed to be treachery ito dahil tulog ang biktima noong pinatay siya. Ngunit, the Supreme Court held that Ronald did not consciously and deliberately adopt the sudden attack to facilitate the perpetration of the killing. The subjective element of treachery is not present. Ang ginawa ni Ronald ay dala lamang ng provocation o pang-aasar sa kanya. Si Ronald ay hindi piniling patayin si Amado habang tulog kasi pwedeng papatayin pa rin ni Ronald si Amado kahit gising dahil nga doon sa provocation. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.